lumakad ang taong walang nakikita. Having sight, but no vision. Kapag hindi mo na nakita na kaya kang paguhin ni Lord, kapag wala ka ng vision para sa family mo, kapag wala ka ng vision para sa spiritual life mo, tingin mo ganito na lang talaga ako, attendee na lang talaga ako, yun ang totoong nakakaawa. Lalakbay ka pero wala kang patutunguhan. To make our vision turn into our reality. Into a vision possible. By God. Amen? So, trato ka sa isipan mo ng desired future mo na alam mong bigay ito mismo ng Diyos. So, the question is, how can we make our vision possible? Amen? And how can we make our vision turns into reality? Akala nating giants, ay yung pala, yung maliliit lang pala. Mabuti pa yung kaaway, naaalala kung paano sila niligtas ng Diyos. Fix your focus. Alam niyo po, ngayong taong ito, January pala, sumusuko ka na agad eh. Kasi alam mo, yung kinakatakutan mo, kamag-alala, takot din sila sa'yo. Kasi greater is He who is in you. Hindi mo alam kung gaano natatakot ang kaaway sa tuwing lumalaban ka. Ang kaaway sa tuwing nagpapatuloy ka. Kaya nga, wala siyang kayang gawin sa'yo eh. The enemy cannot stop you. But what he can do is just to instill fear in you. Because, takot siya eh. So, ang gagawin niya, tatakutin ka na lang din niya. Pero good news, wala siyang magagawa sa'yo. Amen. We have a Caleb and Joshua spirit. They can certainly conquer it. Paano kaya si Caleb at si Joshua na-fix yung focus nila? And remember, God's word. Promised land, meron ding mga enemies ngayong 2026. But every time the enemy is distracting you or attacking you through fear, remember God's word. Number 2, he listened to God's word. Paano complaining? Pansinin mo, kapag hindi ka na nagde-devotion, lagi ka na nagko-complain. Kapag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, mas pinipili mo mag-Facebook, palagi ka na lang takot. Joshua and Caleb, it shows to listen to God's voice. Ang magiging kaibahan mo sa ibang Kristiyano, yung ibang Kristiyano, nakikinig sila sa attacks ng kaaway, nakikinig sila sa negativity na galing sa kaaway. Kaibahan mo sa ibang Kristiyano, you will choose to listen to God's voice. Kapalik ka nito, aalala mo na sa panahong palagi kang sumusuko at pagod, si Lord ang bumubuhat sa iyo. Iaalay ka nito sa dapat mong lakaran as fight for it. Amen. You need to fix your focus kasi yung kaaway, natatakot sa iyo eh. Kaya ang gagawin niya, i-stop ka na niya bago ka pa may magawa. Kung bakit ako natatakot? Kasi ini-stop na ako ng kaaway ngayon pa lang. So ang sinasabi ng kaaway, mag-stop ka na, ang gagawin mo dapat magpapatuloy ka. Pag sinasabi ng kaaway na hindi ka magaling, dapat sinasilence mo na agad na alam mo may magagawa ka talaga. Fight for it. Hindi, parang hindi kayo lumalaban eh. Parang talo na agad kayo, no? Pagod na agad kayo. Dapat fight for it. Why? Amen. Sabi ni Lord sa kanila, lahat ng tatapakan nyo ay mapapasa inyo. Ibig sabihin, vision is the limit. That may makikita ka, yun ang mapapasayo. Amen. Hanggang dito lang yung nakikita mo, yun lang mapapasayo. Pero hanggat malaki yung nakikita mo, yun yung mapapasayo. Amen. Kasi sabi ni Lord, kung ano yung tatapakan mo, mapapasayo yan. Kasi malaki siyang Diyos. Sana makita mo ngayon, 2026, malaki ang Diyos na kasama mo. Amen. Kaya malaki rin po yung vision na ibibigay sa'yo si Lord. And He will not give what He cannot sustain. Pero ang tanong po, kaya ba nating saluhin ng buong buo yung vision na pinabibigay sa'yo ni Lord? Mostly ng mga Christians, na-experience sila hanggang uncle lang. Vision, nag-turn into reality, yung kanila. Tapos still few and much less ang nakaka-experience ng hanggang ways ng vision ni Lord. Those few find river above their head. Amen. Tapos to the point na hindi na nila matouch, nalulunod sila sa promise ng Lord.
is more. There is- Kaya ano, ma-experience mo yung vision ni Lord na hanggang uncle lang. O achieve mo na ma-experience mo yung power ni Lord, yung promise lang ni Lord na yun to the point na hanggang ulo mo at lumalangoy ka na. Kadalasan, malaki yung vision na binibigay sa'yo, pero kakarampot lang ang kaya mong masalo. Wala ka, simulan mo sa kumpiyansa. Huwag kang masanay na lagi mo sinasabing hindi mo kaya. Mo sa kumpiyansa, kasi doon naman talaga magsisimula eh. Paano ka mananalo kung sa simula pa lang nanghihina ka na? Paano ka mapopromote kung sa simula pa lang nalulula ka na? Nag-disciple ngayong taon kung sa umpisa pa lang sinasabi mo na hindi mo na kaya. Napakalaki ni Lord, napakalaki ng vision niya para sa'yo. Nagkakatalo sa kung gaano kalaki o kaliit ang faith mo para saluhin ito. Kung yung vision sa'yo ni Lord, baka na ngayong taon na to, hindi lang pagalingin ni Lord yung mata mo, pero palakihin niya rin para makita mo kung gaano kalaki si Lord at yung vision niya para sa'yo. Amen? Fight for vision by claiming it with confidence. Vision is possible when you claim it with confidence. Wala kang puhunan ngayong taon, simulan mo sa kumpiyansa. Conquer it courageously. If the Lord is pleased with us, He will bring us safety into the land and give it to us. The Lord is with us. Do not be afraid of them. Conquer it courageously. Kasi may vision ka nga, pero kung wala kang tapang na i-conquer ito, sayang lang. Sabi mo sa katabi mo, sayang lang. Sayang lang. Lumakad ang taong walang nakikita.